Isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Napakabilis pa ng panahon, August na po at ilang araw na lang, bare months na. No? I hope na sa mabuti tayong kalagayan, saan man tayo naroroon, nasa kwarto man tayo, sa trabaho. Yun po. At ganoon din po, I hope ang mga pamilya natin ligtas, no? Ligtas sa lahat. Sa sakuna, kakatapos na ng mga nagdaang bagyo, walang tigil na pag-ulan. No, I hope ang pamilya natin ay safe din sa anumang uri ng sakit, lalong-lalo na sa COVID. Ayun po. Tara na po at tayo ay makinig ng mensahe ng Panginoon. Ayun po. At bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus. Aming Diyos at tagapagligtas sa aming buhay, sa kanyang kadakilaan, kabutihan, biyaya, tabag, grasya, Panginoon, pagmamahal, Panginoon. Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo, Panginoon, upang kami ay magpalinis sa aming mga puso't isipan. Alisin niyo po sa mga oras ito, Panginoon, ang mga problemang naiisip namin, ang mga gumugulo sa isipan namin, ang mga galit sa puso namin, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon, at humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan, Panginoon, sa mga pagkakamali namin, Panginoon. Kung kami nagkamali sa aming mga pamilya, kung may mga nagawa kaming hindi maganda sa aming mga katrabaho, Panginoon, sa mga tao na nakasalamuhan namin, nakasalubong lang namin, Panginoon. We ask forgiveness, Panginoon, at buong pananampalataya namin, Panginoon, na tinatanggap ang inyong kapatawaran sa bawat isa sa amin na nagkakasala sa inyo. Panginoon, iniimbitahan namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, Panginoon, na kami ay gabayan, proteksyonan at samahan, Panginoon, sa gabing ito na sa aming gawain, Panginoon, manguna sa amin ang inyong banal na Espiritu at bigyan kami ng kaalaman, Panginoon, ng wisdom, Panginoon. Mensahe niyo lang po, Panginoon, ang aming pakikinggan, pag-aaralan. Mensahe niyo lang po, Panginoon, ang aming maririnig, Panginoon, at masasambit ng aking mga labi, Panginoon. At basbasan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang aming mga cellphone, ang aming mga platform na ginagamit, Panginoon, ang aming connections, Panginoon. Maging daluyan ito, Panginoon, ng inyong mensahe, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, at iniwawagsan namin, Panginoon, ang gawa ng kaaway, Panginoon, at walang anumang distraction o sagabal ang mamamagitan sa aming gawain ngayong gabi. In Jesus' name, inaangkin namin ang katagumpayan na aming gawain ngayong gabi, Panginoon. At Panginoon, kayo lamang po nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa aming, Panginoon. Ano man po ang ninanais o ang panalangin na bawat isa sa aming, Panginoon. Kayo lamang po nakakarinig nito, Panginoon. Tingin niyo po, Panginoon, ang panalangin na bawat isa sa aming, Panginoon. At pinapanalangin namin, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Nawa sila ay ligtas sa anumang sakuna, Panginoon, sa umulan man ito, bumagyo man, Panginoon. Ligtas sa kalusugan, Panginoon, sa anumang sakit, Panginoon. Lalo-lalo na sa COVID, Panginoon. In Jesus' name, Panginoon. Proteksyonan niyo po silang lahat, Panginoon, at biyayaan niyo po sila, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan ng aming mga pamilya, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. Ito lamang po aming panalangin, pasasalamat at pagsamba na may gabi patnubay ng inyong banal na Espiritu sa matamis pangalan ni Jesus. Amen. So, bago tayo magsimula, no, sariwain natin, no, alalahanin natin nung tayo ay bata pa, no, kung, di ba po, nung tayo bata pa, no, pagka papasok ang mga magulang natin, lalong-lalo na ang tatay natin, iniiwan niya tayo sinisigurado niya na tayo ay maayos, no? Iniwan niya tayong malinis, nakakain na. Ganun din sa pag-uwi niya, ang gusto niya madatnan, maayos tayo, hindi tayo madungis, hindi tayo marumi, no? Nakakain na tayo. Ganun, yun ang inaasahan ng ating mga tatay, lalong-lalo na. So, sa buhay din ba natin, meron ba tayong eksena na, halimbawa, tayo naman ang umalis, no? Halimbawa, tayo ay nagbakasyon ng malayo kasama barkada. O kaya naman boarding house kasi malayo yung ang eskwelahan sa tahanan natin, no, nung college tayo. O kaya naman siguro yung iba sa atin naglayas, no, pero bumalik sa bahay. At pag-uwi natin, 'di ba? Siguro yung ibang magulang ang reaksyon, mapapansin agad yung anak, bakit ka nagbago? Parang may nagbago sa iyo. Hindi ka ganyan nung umalis ka, ha. Parang ganun, 'di ba? So may yun na lamang po yan, may connection po yan sa ating
sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi. At ang mensahe pa ng Panginoon ay pinamagatan ko po na repent to God while waiting for Him. Ayun po. Basahin po natin sa Biblia ang Psalms 130 verse 5. Ang pamagat po, ayun, sa taas, a song of ascents. Ascents means yung pag-akyat. No? Pag-akyat lalo na mapapuntang heaven. So, umpisa natin. Out of the depths, I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you, there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning. More than watchmen wait for the morning. Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. At verse 8, He Himself will redeem Israel from all their sins. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe. So, balikan po natin. Isa-isahin po natin kung ano pong ibig sabihin ng chapter na ito na sinulat ni David. Nung basa ko tong verse 1 and 2, no? Parang umiiyak, no? Panaghoy, no? May pag-iyak si David. Kung babasahin po natin yung ibang sinulat ni David sa Psalms, no? May mababasa tayo, no? I cry out to the Lord, no? Kasi crying out, ibig sabihin, meron siyang panalangin o meron siyang isinusumbong sa Panginoon. Hindi niya sinasabi niya yung mga karanasan niya, no? Humingi siya ng tulong sa Panginoon. Yun ang madalas na cry out ni David. Pero this time, cry, kasi dito sa verse 2 sa bandang huli, no, let your ears be attentive to my cry for mercy, sa habag, no? So, kaya po ang pamagat, no, ang pamagat, no, repent. So ito ay parang nagre-repent, no, si David. So ibig sabihin nga po ng repentance ay umaamin sa pagkakamali, sa pagkakasala, no, nagsisisi sa mga kasalanan, no, at humingi ng kapatawaran. Amen po. Sa verse 3, if you, Lord, kept a record of sin, Lord, who could stand? So, wala namang talagang perfectong tao. Walang matino, walang righteous na tao. Sa mata ng Panginoon, lahat ay pantay-pantay. Edukado man tayo, no? May pinag-aralan wala, mayaman na mahirap. Even yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga pari, no? Mga meron silang kasalanan, no? Although hindi natin alam dahil Panginoon nga lang po ang nakakaalam ng ating mga ginagawa. Amen po. Walang makakapagsabi na, ay, nabuhay ako, Bro Rico, ng 40 taon to 40 years ng buhay ko, wala akong nagawang mali. Walang makakapag-claim niyan. Lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Sa 10 utos na ngalan ng Panginoon, may nasunod ba tayo? Na perfect ba natin yung 10 commandments? Parang isipin natin, di ba? So ito ang maganda sa Panginoon, no? Meron tayong second chance. Dahil sa verse 4, sabi dito, but with you there is forgiveness. Amen po. So may kapatawaran sa Panginoon.
no? Basta tayo ay lumapit lang sa Panginoon at umamin sa ating mga kasalanan, no? Patatawarin tayo. Dito rin sa verse 7, ang pangako ng Panginoon, sabi dito, put your hope, Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full of redemption. So, may ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, no, hindi walang, sabi nga dito, unfailing, no. Mga kapatid, no, kung ang nangyayari po kasi sa mga tao, kaya hirap na lumapit sa Panginoon. Pag tayo ay nagkasala, may dumidikta sa atin sa isipan natin, o may gumugulo sa isipan natin. Yan yung gawa ni Satan, no? Ginugulo ang isipan natin. Sinasabi sa isipan natin na, nako, makasalanan ka, hindi ka na makakapunta ng langit. Nako, mabigat yung kasalanan mo. Rico, nagsinungaling ka. Kaya nga po ang pamagat ng mensahe ng Panginoon is repent while we are waiting for Him. At kaya nga po ang example natin, no, yung pagbabalik ng ating ama, at o kaya naman tayo ang babalik sa ating mga ama. Nakuha niyo po yung mensahe, ang istorya. Ibig sabihin, iniwan tayo ng malinis, ng matino ng Panginoon. Ang gusto niya mangyari, pag tayo ay babalik sa Kanya, ganun din dapat tayo, malinis din. O kaya naman, pag dumating ang Panginoon, no, hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Pero pag dumating ang Panginoon, gusto niya malinis din tayo. Diba? Kaya nga po yung mga tulad ni David, sila po ay yung mga tinutukoy sa Biblia, no, na blameless. No, yung mga iba pang karakter sa Biblia, no, andyan sila Moises, sila Abraham, sila Noah, sila Job, sila maraming pang iba, lalong si Paul, di ba po? Ang lahat pa ng mga naglilingkod, sa Panginoon, no, may kanya-kanyang kasalanan sa Panginoon. Amen po. So tayo din, no, sa panahon natin, meron din tayong mga kasalanan. Hindi tayo ligtas diyan, no. Kaya nga sabi ni David dito sa verse 3, who could stand, di ba? Pero wag nga tayo matakot sa pag-aamin sa pagsisi sa ating mga kasalanan, no, through repentance. Amen po. So natutunan na po natin yan itong mga nakarang taon pa, nung tayo nagsisimula pa lamang, no, tungkol sa true repentance. So, ano bang ang dapat natin gawin habang tayo ay naghihintay sa Panginoon? Tulad ng nabanggit ko kanina dito sa verse 1 verse 2, na tayo ay magrepent, no? Lumapit sa Panginoon at magrepent. Bukod diyan, ang sabi dito sa verse 4, but with you there is forgiveness, ito yung bandang huli, so that we can with reverence serve you. So, ano bang ibig sabihin dito ng with reverence serve you? Basahin po natin sa Amplified version. So dito nakalagay, no, but there is forgiveness with you, just what man needs, that you may be reverently feared and worship. So tunghayan pa natin sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Sabi dito, no, and now Israel, what does the Lord your God require of you, but reverently to fear the Lord your God, that is to walk in all His ways and love Him, and to serve the Lord your God with all your mind and heart and with your entire being. So yun pong ibig sabihin ng reverently fear the Lord and serve Him.
ito po yung sinasabi ng Reverend Clifford. Huwag tayong, pag sinabing fear of the Lord, ibig sabihin, no, meron tayong takot sa Diyos. Hindi tayo natatakot na lumapit sa Panginoon. Ayun po. Yun ang ibig sabihin nun. Kasi, yun nga po, dahil sa dikta ng kaaway sa ating mga isipan, natatakot tayong lumapit. So, nililin lang tayo ng kaaway. So, huwag tayong magpadalos sa dikta ng kaaway. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun nga po ang sabi kanina sa verse 7 sa Amplified Version naman, Israel, hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, may habag, and loving kindness, and with Him is plenteous redemption. Amen po. So yun po, no, lumapit tayo sa Panginoon. Amen po. Sa verse 8, dito po ako namangha. Dahil sa si David, no, hindi naman siya ipinanganak ng bago dumating si Jesus Christ. No, mas nauna siyang kay Jesus Christ. Pero ang naisulat niya dito sa verse 8, He will redeem Israel for all their iniquities. Balikan natin sa NIV para mas maintindihan natin. Sabi dito sa bandang huli, He Himself will redeem Israel from all their sins. So, paano ba't ako namangha? Dahil ang pagkakasulat ni David noong prophetic, ibig sabihin nangyari. Diba? Alam naman natin dahil sa pagmamahal ng ating Diyos amang sa langit, no, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay ma-redeem o matubos sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Amen po. So nangyari, ginawa ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen po. So, ano po bang may apply natin? Habang may oras pa, no? Habang nabubuhay pa tayo, lumapit tayo sa Panginoon. At, yun nga po, mag-repent tayo o umamin tayo sa mga pagkakamali natin at humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Uulitin ko, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Iba po yung humingi ng kapatawaran sa tao. Kailangan din natin gawin yun. Pero mas unahin natin ang Panginoon din sa tao. Dahil ang totoo, pag tayo ay nagkasala sa tao, nagkasala ka sa ating Panginoong Hesus. Amen po. Kaya kailangan, bago pa man tayo pumunta sa langit, bago pa man tayo husgahan sa langit, no? Babalik tayo sa Kanya ng malinis, no? Wala tayong bahid ng kasalanan. Amen po. Dahil iniwan tayo ng Panginoon na malinis, babalik tayo dapat na malinis. O kaya naman, iniwan tayong malinis, dapat madatnan niya tayo o makita niya tayo na malinis. Amen po. So, samahan niyo na po ako sa pangwakas sa panalangin. Hallelujah, Lord. Muli po kami ay nagpapasalamat sa inyong anak na si Jesus, sa kanyang mensahe ngayong gabi, Panginoon, na narinig namin, nabasa namin, Panginoon, natutunan namin, Panginoon, ng ngayon pa lamang sa buhay namin, Panginoon, na kailangan namin humingi ng kapatawaran sa mga nagawa namin kasalanan. Kami ay dapat magpalinis, Panginoon, dahil ginawa niyo kami malinis, iniwan niyo kaming malinis. Dapat na sa aming pagbabalik o dapat sa inyong pagdating, Panginoon, madatnan niyo kaming malinis. Panginoon, bigyan niyo kami ng karunungan, ng wisdom, Panginoon, upang maibahagi namin ito ng maayos sa aming mga kapwa, sa aming mga pamilya, lalong-lalo na sa mga tao na hindi pa po nakakalala sa inyong anak na si Jesus. At samahan niyo kami, Panginoon, na ipaalala niyo ito sa amin, sa araw-araw na aming pamumuhay, Panginoon. Mag-isandata namin ito, Panginoon, sa anumang banta ng gawa ng kaaway, Panginoon, in Jesus' name. Ito lang po aming panalangin, Panginoon, at pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.